40 years, a tale of two Marcoses from father to son, a legacy of corruption. This is truly the biggest corruption scandal in the Philippine history. Noong last year, kung napansin nyo sa record, nung sinabi niya na maya naman kayo, right away, pinuna ko na. Dahil mula nung pinahiya ako sa Japan, nagtaka ako, pinag-aralan ko na, I scrutinized it, I studied it, I analyzed it. Kaya pala, ininsulto na ako sa Japan dahil may gagawin silang masama. So, pinag-aralan ko rin siya mula nung binastos ako sa Japan. Kaya, napag-aralan ko na ito. Kaya, lalabas na sana ako last year. Pero inantay ko itong buwan na ito dahil ito ang 48th year. 40 means a lot in the Bible. Saan yung mga 40? Ito muna. Marcos Romualdez noon, Marcos Romualdez ngayon, tama na, sobra na. 40 years apart. Ika-48 ngayon. So, inantay ko itong buwan na ito para maging 40 because 40 ay malaking bagay sa Bible. Ang ibig sabihin ng 40 is the completion and the start of a new beginning. Marami pong 40. Labas yung mga lahat ng 40. It rained for 40 days and 40 nights, Noah. Moses fasted for 40 days before he received the Ten Commandments. Jesus fasted for 40 days. 40 years Israelites wandered in search of the promised land. 40 years Moses reigned over the Israelites. 40 years King David reigned. 40 years King Solomon reigned. So very significant ang number 40. Kaya sigurado ako, eto, divine providence. Noong napatalsik si Marcos Sr. noon, 1986, he was 68 years old. Now, Bongbong Marcos is 68 years old. So, I'm sure na matatanggal si Bongbong Marcos now, ngayon, the soonest possible time. Sigurado yan, matatanggal si Bongbong Marcos. Dahil nasa ating ang katotohanan, hindi tayo pwede pababayaan ang ating Panginoon. I believe in God, I believe in miracles, and I believe in destiny. Siguradong babagsak si Bongbong. Exactly 40 years apart, Marcos Sr. was ousted from power. The country again reaches its 40th year. That may be seen as a symbol of and will lead to removal of Bongbong Marcos at any moment now. So, tapos na ba tayo? History is repeating itself. Divine Providence, number 40, the Bible means the completion and the start of the new beginning. Okay na? Okay. Aya. Si Diskaya, itong dalawa ito dapat testigo dahil sila nakakaalam. Kinulong na si Diskaya dahil siya nagsasabi doon na unang September, tinanong ang ICI, sino ang mga binigyan yung pera? Sabi ni Diskaya, Calatrava. Who is Calatrava? Siya ang head ng Office of the President for the Visayas. Ang asawa niya, kapatid ng asawa ni Martin Romualdez. Siya ang tumatanggap, siya nagbibigay ng project, siya tumatanggap ng mga 25%. Calatrava. Kaya, ang mismo nagpatanggal si Chairman Reyes ng ICI.
Tanggalin yan, hindi pwede ilagay yan. Doon tayo susunod. So, mga sumunod, sinabi ng mga binigyan, tapos nakalagay pa ron, binigyan namin ng 20 million sa pinagawa ni Speaker Martin Romualdez na radio station niya. Dahil maraming binibili ngayon ni Martin Romualdez sa radio station. So, ni-renovate nila yung radio station. They spent 20 million. Binigyan namin 20 million, sabi ni Diskaya. Huwag mo ilagay yan, tanggalin yan. Reyes mismo nagsasabi, Chairman, ICI, kanukuha niya ICI, nawala na lahat ng member, si Reyes na lang naiwan na sinungaling. So si Saldico, 121 days bago nakasuhan, pinilit nilang kinasuhan after 121 days. Nung nakahalata si Saldico, na nilalaglag na dahil nagpaalam na babalik na, huwag muna, kami bahala sa'yo. Masyadong mainit pa. So, diyan ka muna. Nung nakahalata na nilalaglag na siya, nagsalita na. Nung nagsalita, 7 days. May kaso, may warrant of arrest. Yan bang hustisya? Wala, kanukuha ng hustisya dito sa ating bansa. So, etong dalawa ito, importante testigo ito dahil sila nakakaalam. Ngayon, hinahanap na yan. Pag pinatay yan, wala ng testigo. Si Diskaya dapat ilabas para magsalita. Saan tayo magsusumbong? Wala. So, kung wala, sa taong bayan tayo magsusumbong ngayon. So, after this, we will schedule a one-time, big-time rally. And, nakikiusap ako sa lahat ng religious organization, lahat ng nagmamahal sa ating bansa, lahat ng ayaw sa katiwalian, graft and corruption. So lahat, inanyayaan ko kayo, pero magtatanong ako kung kailan yon, but it should be ASAP. And we will march to Malacanang. When do you plan to go to Malacanang to debate with the President? And how do you intend to help Divine Providence along? Because you mentioned that 40 years after EDSA, so 40 is a very important, auspicious number. How do you help, how do you intend to help Divine Providence along? Apart from the rally, apart from the debate, apart from the letter to General Bronner, what else do you want? What else are you willing to do? Kung anong rason nila na bakit nandiyan pa sila, yun, magdadebate kami doon. Anong rason nila? Dahil ako, nasabi ko na lahat. Divine Providence, dahil nga inantay ko itong 40th year, very symbolic ang number 40 in the Bible. Maski sa Islam, mayroon din number 40. So, yun, nasisiguro ko, I'm dead sure that matatanggal. Hindi pwede ipagpatuloy itong ganitong gobyerno. Niluloko na tayo. Hindi pwede, mga kababayan, huwag tayo pumayag na ipagpatuloy ito. Tuloy-tuloy na pagnanakaw nila hanggang maubos ang pera. Kinuha na lahat. Pera ang taong bayan, yung PhilHealth, PDIC, kinuha. Wala na. Hindi na mapatakbo itong gobyerno ito. Sinasagad nila. Tapos tatakbo na lang. Sorry, when, sir? When are you going to Malacanang? ASAP, sinasabi ko na ngayon, kung bukas ang sinabi nila, pupunta ako sa Malacanang if they accept my challenge. And yung one-time, big-time, the soonest possible, one-time, big-time na rally, ASAP din. The soonest possible time, but I have to talk to all the religious organizations, lahat ng ayaw ng graft and corruption, lahat ng Pilipino, kaliwa o kanan, maski sino. Basta sama-sama po tayo lahat para mahinto na itong garapalan na pagnanakaw ng kaban ng bayan.